Si Dwinding Linyo guys, kakaalis lang po. Meron po siyang iniwan na mensahe po para po sa lahat po ng mga Pilipino. Kailangan po natin ipaabot sa inyo guys, no? Hindi ko na lang po kinunan po, no? Yung pagkikipag-usap, hindi ko binidjuan po yung ipinapaabot ng ating kaibigan, baka po ay matakot kayo. Kagabi lang po ito nangyari guys. Nakita po ng ating kaibigan, katulad po nila Hari, nakita po nila. Kaya ipinaabot po niya sa atin kung ang lupa guys na sinasabing sa P-box is fault line. Nakita ng ating kaibigan ngayon na sobrang laki na pala ang leaking ito, no? Malaki na pong biyak. Kaya natatakot ang ating kaibigan dahil po ay unti-unting gumagalaw yung lupa. At saka doon sa dagat, unti-unti po daw nilang nakikita guys na mayroong kakaiba po, no? Hindi po maganda po yung pagka-deform ng lupa na sinasabi ng P-box na fault line. Tinitingnan po ng ating mga kaibigan kung ano ba ang tindi po na mangyayari sa tuwing ay kung magpapatuloy po yung paggalaw ng lupa at yung volcano, lalo na po yung dagat na malalaking alon, may masamang mangyayari po dito sa atin, tulad po ng sinasabi na inaabangan po, no, sa lahat na mangyari po yung big one. Pero sana naman hindi, kasi binabantayan po yan ng P-box. Alam kong hindi pa po nila na-detect nito, no, sa P-box po yung nakikita ng ating mga kaibigan dahil po natakot si kaibigan. Kagabi lang po nila nakita po yung biyak po sa ilalim kung saan po ay sinasabi po doon sa P-box na fault line. Malaki na po ito guys. Iba po ang naporma ba, no? Ang isang naong sa biyak guys, no, ay sobrang angat, no? Yung kabila parang nasa baba na. Ito yung sinasabi guys, kapag ito ang leaking na nangyari po sa lupa, kapag yan po ang lagi pong paggalaw, pagyanig, yung mga mahihina na paglindol, tulad po ng Taiwan guys, no, nagkaroon po ng lindol po doon dahil po sa sinasabing fault line na gumagalaw. Kasi minsan po yan aangat yung isa, yung kabila, kasi biyak po yan linya yan biyak, yung isa patungo daw sa baba. Ang nakita ng ating kaibigan kahapon, kagabi, kakaiba po yung pagka-deform talaga. Iba po ang forma na sa lupa. Noong hindi pa nangyari po yung lindol doon sa Taiwan. Ngayon po, nang nangyari po doon sa lindol po sa Taiwan, natakot po ang ating kaibigan. Kaya sila na lang po yung nag-utos sa atin na ipaabot ko sa inyo. Kailangan po ninyong malaman guys, na yung sinasabing fault, alam ko marami po hindi nakaintindi sa fault line, no? Kasi yung fault line guys, kung saan po talaga yung dinadaanan po ng mga lindol, kung saan po yan biyak na malaki, hindi man po yan tulad po ng dahon, kahoy, makikita mo yung paggalaw. Hindi mo namamalayan po ngayong oras na ito ay yung lupa na yan ay gumalaw, di ba? Mas lalong umangat. Kapag lalong umaangat po daw yung lupa, sabi ng ating kaibigan, kapag mangyari po yung lindol, doon po, pag bumagsak na yung isang piece ng isang tinatawag dito, yung fault line guys, kasi po nabiyak po yan no? Kaya tinatawag ko na lang na naong, ang isa ka naong guys, pag bumigay po siya ng matindi, kaya pag bumagsak yan, sigurado magkakaroon tayo ng tsunami at saka malaking tragedya na mangyayari po doon sa syudad. Kung saan po talaga ang sinasabi ng P-box po na mga fault line po, dapat kayo mag-ingat ha. O binanggit na po ni kaibigan. Kaya lang hindi ko na lang po kinunan, kasi sabi ng ating kaibigan, wag mo na lang kunan itiit yung pagkikipag-usap natin. Delikado po kapag yung mga tao magpanik ba, baka may mga sakit po ng mga nervyos at saka high blood, baka po ay tayo pa ang salarin dito, no? Ang gusto ko lang po dito guys, ipaabot, ipaliwanag, baka hindi po niyo alam kung ano po ang fault line na sinasabi ng P-box, no? Kasi po linya po yan biyak po yan kapag yan unti-unti yan gumagalaw, kasi minsan po ay biglang
bumagsak po yung nasa taas, yun po ang ibig sabihin niyan, malakas po ang impact po ng lupa doon sa dagat at malakas po yung pagyanig. Kaya mahirap lang po talaga guys, kasi hindi ko naman po talaga alam. Sila kaibigan lang po talaga nagbigay po sa akin ng mga ipinapaabot sa atin. Kaya natakot lang po atong kaibigan dahil po ay mayroon po naranasan po doon sa Mindoro. Ngayon naman sa Olonga po, mayroon Batangas, unti-unti sila guys. Kapag yan po ang sign na yan, ibig sabihin yan, sabi ng kaibigan, ang fault line ay gumagalaw. Gumagalaw at gumagalaw. Kapag naranasan po daw natin na malakas na lindol guys, ibig sabihin yan, yung paggalaw po ng fault line ay malakas na pagbagsak po sa ilalim. Kaya natakot sa kaibigan, baka po mangyari ba yung pagputok ng bulkan, no? Baka lumakas pa yung impact sa, ako, ito yung kinakabahan si kaibigan. Kaya dapat po tayo mag-ingat. Alam ko maraming nagsasabi na wala po daw tayong kawalan nito. Sabi nila, oo, alam ko. Sabi ng iba, ipagdasalan po natin. Yung iba naman nagsabi nga, wala po daw silang choice. Hindi po sila pwede makaalis po sa mga matataas po nilang tirahan ngayon, no? Sa mga building na inuupahan nila. Dahil po ay nagpapaaral sila, ay hindi po nila kaya na iwan dahil wala po silang mapupuntahan. Dasal na lang po daw. Kaya marami pong nababalita na maraming tao na natatabunan dahil po dyan, no? Unang-una. Yung ginawa po ng ating kaibigan, kaya hindi po na videohan natin yung pagkikipag-usap namin. Dahil po ay natakot si kaibigan sa ipaabot natin. Marami po akong subscriber guys, sinabi po sa akin, lalo mo lang kami tinatakot itiit. Pero hindi po yan pananakot, ma'am. Ang sa amin lang babala para makapag-ingat tayo at mapaghandaan po ninyo yung tragedyang ito. Nakita ni kaibigan ngayon guys na malaki po talaga yung kaibahan pag deform pa sa ilalim po ng lupa at sa kadagatan, no? Kasi mahirap po talaga pag pumutok yung kanlaon guys na malakas, apektado po tayong lahat dito. Kasi hindi naman po apektado yung sa amin, pero gagalaw pa rin yung lupa dito. Kaya dapat kayo mag-ingat. Kasi hindi po ito basta-basta ang nakita ng ating kaibigan. Hindi po nakita po ng P-Box po ngayon na unti-unti na iba po talaga yung nakita ng ating kaibigan sa ilalim ng lupa. Grabe, sobrang laki na po yung biyak na umangat na po yung isang aping, no? Isa kanawang puak sa kuan. Ilalom guys, fault line guys. Kaya natatakot si kaibigan. Kaya dapat po kayo maghanda ha. Kung mayroon pong pagyanig pa na maramdaman po ninyo, ibig sabihin yan, unti-unti po yan na gumagalaw po yung sa ilalim, yung sinasabing fault line. O dapat po kapag malakas na po yung impact, ibig sabihin yan, yung isang naong anak guys, no, ay pumalit. Napaibabaw na naman, nasa taas na naman. Kaya pagbagsak yan, aabot po talaga ng 8.4 or 8.6 guys na lindol ito mangyari. Kapag ito ay mangyari guys, ito yung sinasabi ng ating kaibigan na paghandaan po natin. Dapat po ay, kung meron man po talaga ipapaabot yung P-Box sa inyo, dapat po talaga paniwalaan po inyo yan ha. Kasi nakatakot sa kaibigan. Ngayon po, ipinatawag po siya. Dahil po meron po talagang importante na ipapaabot po yung kaibigan po nila doon. Na dapat po ay mapaabot din po nila yung mensahe dito sa atin. Kaya dapat sana na hindi mangyari ang the big one guys. Kasi nakita ng ating kaibigan, malapit na po talaga mangyari. Alam mo ba, wala pang, sabi ng ating kaibigan kanina, itiit, sa totoo lang, ang trahedya po ay hindi pa dumate ang trahedya. Yung mga building na nagbagsakan, no? Tulad po doon sa Manila, matataas po yung mga palapag po doon ng mga building. Kaya natakot sa kaibigan, baka po, yun po ang sinasabi po niya na kalamidad na pinakamalaking problema. Ang malaking problema lang po dito sa atin yung na-slide po dito sa Masara sa mga mining area. Natakot si kaibigan, baka maranasan po ng mga tao doon sa Manila ngayon na, Diyos ko, sana po ay hindi magbagsakan po yung building guys. Kasi po, grabe na yung bigat po na, grabe, sobrang ng bigat daw lagi guys. Ang nakita ni kaibigan, sobrang bigat na po talaga. Yung lupa po doon na tinitirikan po ng mga building po doon sa Manila.
lalo na ay malapit sa dagat. Yun po ang pinakamalaking trahedya po ngayon nakikita ng ating kaibigan. Abangan lang po nyo guys ha, na mangyari po ang ipapaabot ni kaibigan, kasi mayroon po talagang importante yung pagtawag na kanilang hari. Dapat po ay mapaghandaan po ngayon, lalo na po ay naiba, deform na ang kuan karon, fault line sa ilalom ng ating lupa at doon sa dagat. Kaya dapat po talaga tayo na mag-ingat lagi.